lahat nagtatrabaho sa matataas na gusali. Ang mga dapat gawin kapag inabutan ng lindol habang nasa high-rise building sa pagtutok ni Darlene Cai. Sa 14 na taong paninirahan sa condominium sa Mandaluyong ng senior citizen na si Elizabeth, ilang bagyo at lindol na ang dumaan at ligtas naman daw sila rito. Pero iba ang kaba niya ngayong sunod-sunod ang malalakas at mapaminsalang mga lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nakatira sila sa 10th floor pero katumbas ito ng ika-20th floor sa ibang gusali dahil loft type ang mga unit sa kanila. Ang kinaninervous po namin of course is praying na mag-hold on together itong foundation ng building. Honestly, we are at disadvantage kami sa condo. Kasi una-una, we could not just go down mataas Mayroon ng issue of distance and effort para makababa. I would generally say na yung condominiums and office buildings, mostly high-rise structures, are generally safe in terms of structural design. Sa mga high-rise buildings, gumagamit na tayo ng mga shear wall, okay, ito yung mga buhos ng mga pader na tumutulong para ma-resist ng mga mataas na building yung mga malalakas na lindol. Para sa mga nakatira o nagtatrabaho sa high-rise buildings, maaaring humingi sa building administrator o sa developer ng dokumentong makapagpapatunay na dumaan sa tamang inspeksyon ang gusali. Posible anyang mas kayanin pa ng high-rise buildings ang malakas na lindol kumpara sa mas mababang istruktura lalo kung hindi ininspeksyon ng maigi ng eksperto gaya ng architect o engineer. Dati na rin itong sinabi ng FIVOLCS. Base sa pag-aaral na ginawa ng MMDA, FIVOLCS at JICA o Japan International Cooperation Agency noong 2004, tinatayang 40% ng residential buildings sa Metro Manila ang posibleng gumuho o maapektuhan oras na magkaroon ng magnitude 7.2 na lindol dito o iyong tinaguriang the big one. Sabi ng FIVOLCS, plano nilang i-update ang pag-aaral sa susunod na taon. Batay sa isa pang pag-aaral ng FIVOLCS at Tokyo Institute of Technology noong nakaraang taon, marami sa mga gusali sa Metro Manila at Cebu ang hindi pasado sa shake test. Sa 100 gusali na sinurvey sa Metro Manila at Cebu, mas matagal ang galaw kung yanigin kumpara sa itinakda ng National Building Code para sa high-rise buildings na dapat 0.1 second lang kada palapag. Patuloy na sinisiguro ng pamahalaan na hindi sila tumitigil sa mga paghahanda para sa lindol at iba pang kalamidad. Sakaling lumindol habang nasa high-rise building, mag-duck, cover and hold habang yumayanig. Dapat alam din kung nasaan ang emergency exit sa gusali. Kapag tumigil ang pagyanig, saka pa lang dapat lumabas ng gusali. Wag na wag ding gumamit ng elevator. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras.